2 hanggang 4 na bagyo na ngayon ang binamantay natin malapit sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Samantalang itong si Super Typhoon Saudel sa kanyang 1-minute average, inaasahang papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o gabi o bago maghating gabi ngayong araw. Makaka-impekto ba ito sa pag-enhance ng ating habagat? Dahil sa meron tayong 2 low pressure area na aktibo ngayon na nasa bandang vicinity ng Taiwan. Alamin. Ilang suspensyon na itaas na ngayon sa ilang bahagi po ng Ilocos Region at Extreme Northern Luzon sa kanluran, lalo na sa bahagi po ng Abra hanggang Benguet dahil sa pag-iral nga po ng paghatak sa habagat na nagdudulot po ng mga matitinding pag-ulan sa Ilocos Region maging sa bahagi po ng Abra at Pangasinan. Moderate to heavy rain showers din ang inaasahan sa ilang bahagi ng Batanes Group of Islands, Cagayan at ilang bahagi po ng southwestern part ng Zambales. Nalalabi ng South Luzon kasama ang Metro Manila bagamat mahangin, mabugso ang hangin natin, ramdam pa rin ang moderate na panahon na may maulap na panahon na may maliitang isolated rain showers. At ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, despite nakatamtaman ng panahon, lalo na sa Mindanao, na nakakaranas pa rin ang mga maulap at ilang kalat-kalat lamang ng mga light rain showers sa eastern part ng Mindanao, kasama na ang Surigao Region, Caraga o Davao de Oro. Despite na sunod-sunod na pag-ulan sa bahagi pa rin ng bansa o ilang bahagi ng bansa, nakataas pa rin ang drought index natin, kabilang na ang southern part ng Visayas at Mindanao na nakataas ngayon sa drought early warning. Above rainfall ay nakataas sa buong Northern Luzon, kabilang na ang buong Metro Manila at Southern Luzon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, August 24, 2026. Ang oras sa ating Boss Prime ay maga ay alas 11:38 na ng magtatanghaling tapa. Well, ay nakapagtataka na nagsuspende daw. Correct me if I'm wrong mga folks, kasi doon sa ating monitoring, sa ating walang pasok monitoring, kung titingnan po natin wala namang naideklara na walang pasok daw sa Metro Manila. Ayon dito sa aking monitoring, maaaring hindi siguro nila na i-publish sa ibang mga media. So kung titingnan po natin dito sa walang pasok para ma-recall natin, baka lang ngayon lamang tanghali mag-a-update yung ibang mga media. So kung maaari sana magkaroon tayo ng parang integration ng pagdedeklara ng walang pasok, sana centralized na lang po nationwide para kung sino yung magse-centralize na magbibigay ng walang pasok at kukunin yan sa bawat local government o LGUs, mga mayor natin, mga governor, ipapasa yan sa isang central media, then ipupush yan ng media sa kanilang mga webpage na media site para at least ay magiging centralized po sana ang pagdedeklara ng walang pasok. At hindi magkakaiba-iba yung mga ulat na lumalabas po sa iba't ibang mga social media or mga media o iba pang mga platform. Kasi medyo magkukos kasi minsan yan ng kalituhan. So mula dito sa ating walang pasok monitoring, nakapag-post si GMA at Rappler, walang lumalabas dito sa akin kay ABS-CBN. So kung ano lang yung available na active na nag-post ng kanilang mga report, ang oras na pinablish nila yan, since August 23 pa daw. So Sabado. Pero nakapagtataka, kahapon pa ng August 23 kagabi, ayan 6:12 PM nila ito i-publish, pero hindi agad ito na i-upload sa kanilang mga webpage. Kaya hindi natin na monitor yan mula kagabi. Siguro madaling araw na lang ito lumitaw. At makikita po natin sa ating mapa ang legend na kung saan ang mga lugar na walang pasok. Kabilang na ang buong Ilocos Region na po yan hanggang Abra, kasama na ang Pangasinan, Zambales, kaya hindi lahat sa Zambales. Halimbawa, sa Zambales ay Masinloc lamang at Palawig ang nakataas sa
Pangasinan naman ang Masinloc, Calderaria, yan, at Palawig, Bagulon at Sual. Sa Ilocos Norte naman ang Batak at Lawag City na itinaas na suspendido po ang lahat ng public and private. So baka online classes ang mangyayari. Sa bandang Abra naman, except ng Ilocos Norte, malamang scripting error lang yan. Pero Batak lang ang walang pasok dyan sa bahagi po ng Abra. So nakataas ang no face-to-face classes sa mga public and private school, pero magkakaroon ng alternative delivery module o ADM na tinatawag nila o online classes. So ganyan daw po mangyayari. Yan, post yan mula kay GMA. And the rest, kabilang na ang Cabugao, Ilocos Sur, Benguet, yan. So mula Atok, Benguet na yan pababa ng Tublay, suspendido daw. La Union sa Santo Tomas, yan. Sa Pampangang, Apalit, Masantol, San Simon, Santo Tomas, at Minalin at Santa Ana, yan, ng Pampanga. Dalawa kasing Santa Ana Cagayan, Santa Ana Cagayan at sa Zambales. So sa Pampanga. Tama ba? Pampanga. Yun. So para hindi tayo malito, Santa Ana, Pampanga ang babanggitin natin. Pero kung Cagayan naman, sasabihin natin Santa Ana Cagayan naman para hindi malito. So yan po, ang Bulacan, ang Kalumpit ay nakasuspindi sila ng face-to-face classes. All levels daw yan, public man yan o private. And then wala pong naka-indicate sa Metro Manila. So ito ay base lamang ito sa recorded ng ating webpage na nanggagaling din naman sa mga official na mga media, gana lamang ni Rappler at GMA. Walang naka-indicate sa NCR na nagsuspend po ng klase. Pero meron daw umano na pinost na walang pasok. Pero tama naman na dapat hindi magsuspende muna ng klase dahil sa ngayon hindi pa naman natin mararamdaman yan, yung significant impact ng enhanced Habagat, dahil hindi pa yun mararamdaman natin dito sa bandang Central Luzon nga po hanggang Southern Luzon. Kaya mahangin lang tayo, mabugso ang hangin, pero hot humid po tayo, mainit-init yung ating panahon. Dahil nagkakaroon ng tinatawag na fluxing, sa habagat, nahahati po yung hatak sa habagat, kaya numinipis yung daloy ng habagat. So mapapansin natin, ang bandang Ilocos region lang ang nakakaramdam, hanggang bandang Benguet po at La Union ang nakakaramdam ng mga matinding sungit ng panahon. Didiscuss natin yan mamaya. Sa Laguna, nakataas din ang walang pasok sa Santa Maria, Laguna. Sa Quezon Province naman, sa Candelaria at Infanta, Quezon. At Candelaria at Infanta, Quezon lang daw ang nakasuspend. Public o private dam. Sa Mindanao naman, ang Bukidnon sa San Fernando City, public and private daw walang pasok ayon kay Rappler. Davao del Sur naman sa Hagonoy, Davao del Sur, dahil dalawa rin ang pangalan ng Hagonoy. Merong Hagonoy sa Bulacan at may Hagonoy sa Davao del Sur. So para hindi tayo malito. At Santa Cruz, wala rin daw pasok according kay Rappler. So yan po yung mga kasalukuyan na meron tayong na-collect ng ating webpage. Automatic na mga nagsuspend po ng klase. So itong sa Metro Manila, medyo nagtataka tayo bakit meron daw umanong nagsuspend. Since wala namang sungit ng panahon tayong nararamdaman, magkakaroon tayo syempre ng pag-ulan. Isolated rain showers, dahil meron pa rin tayong manipis na habagat, pero manageable naman yan at hindi naman singlala ng gaya ng nararanasan ngayon sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Yan. So gusto nyo ba makita, na-post na natin yan sa Facebook page kanina pa. At lahat ng detalye makikita nyo rin dito yan sa baba kung gusto nyo po makita yung mga pinaka-detalye na mga nagsuspend po ng klase. Tingnan natin, baka ngayong hapon baka madagdagan po yan ng mga afternoon classes na magsususpend. Pero sa Metro Manila ay hindi pa kasi natin talaga ramdam yung sungit talaga ng panahon. Mga bukas pa po talaga yan. Pero magbabari pa rin yan sa daloy ng ating habagat na hahatakin ni Saudel Opre Obet. Sa ating general weather monitoring o report ngayong araw, makita natin sa Doppler radar imagery mula sa Data Philip Pag-asa. So ito nga po, dahil medyo bungi-bungi yung ating Doppler, ay makita natin sa bahagi po ng kanluran ng extreme Northern Luzon ang mga pag-ulan, ang umiiral dito sa buong bahagi nga po na Ilocos region. So kasama na po ang Ilawag, Ilocos Norte, hanggang La Union na po yan. Ilocos Sur, yan dito. Kay Pag-asa nga, nakataas nga sa yellow warning yung area na yan. Yan, kasama ng La Union at Benguet.
na makakaranas ng mga clusterized light to moderate and some heavy rain showers and localized thunderstorms po na umiiral ngayon dyan. Tumatawid ang ilang bahagi po ng habagat o yung enhanced habagat sa bahagi po ng Pangasinan mula Alaminos, kasabay na ang ilang bahagi po ng bandang Zambales mula Infanta, pababa na yan ng bandang Iba Zambales po yan. So yan po ang mas concentrated po ng pag-ulan. Kung titingnan natin ang reflectivity base sa pinaka-actual na pag-ulan, at least mga hanggang moderate rain showers ang nakikitaan natin dito, mga around 25 to 30 millimeters ang aktong buhos ng ulan. Diyan pa rin sa bahagi po ng Ilocos Sur, kasabay na ang La Union, Candon, Santa Cruz, pababa ng Balawan at San Fernando. Yan, ayan ang mga light and moderate. Mga naka lang yung mga heavy rain, manipis very minimal na mga heavy rain drops ang nakikita natin dito sa pinaka reflectivity. Ito yung actual lang buhos ng ulan. Makikita nyo po, scattered po ang mga pag-ulan habang sumasabay po dito sa daloy ng ating pag-e-enhance ng southwest monsoon po. Pahilagang silangan po ang galaw ng ating habagat, pag ganyan. Po northeastward, ganyan. So mapapansin ninyo, nagkakaroon ng fluxing. Ipapaliwanag natin yung tinatawag natin na fluxing. Isang aerodynamic method kasi yon. So, pag fluxing kasi, may hangin na dumadaloy pahilagang silangan. At dito naman sa ibaba, may hangin naman na paganon. And then, dito yung open region dito, halos walang gaanong hangin na malamig ang dumadaloy dyan. Medyo warmer. Kaya dito sa Metro Manila, medyo warmer tayo at 31.6 degrees Celsius ayon sa weather station mismo. So nagkakaroon tayo ng fluxing, biglang saglitan ng pagpapalit po ng ating temperatura sa area na kung saan may open po na area. Kabilang na ang Pampanga, pababa ng Bulacan, Metro Manila at ilang bahagi po ng Calabarzon area. Kaya makita natin wala tayong masyado rito sa bandang Metro Manila na mataas na water vapor na may dalang ulan. Pansin natin bandang Ilocos region lang talaga at Pangasinan ang nakikitaan natin dito na matitindi ang mga pag-ulan. So, nakapagtataka, maagang nagsuspend ng klase daw, umano sa Metro Manila. Hindi ko nga lang na-confirm kung aling banda sa Metro Manila ang nagsuspend. Pero mayroon daw lumalabas na balita. So, paki-confirm na lamang po, paki-post na lamang po sa inyong sa baba sa ating comment section kung ano yung mga sinuspende sa Metro Manila. Dahil sa ngayon wala talagang lumalabas muna sa aking walang pasok monitoring. So, sa atin namang CIMS Doppler radar, mapapansin din natin ang mga pag-ulan ang umiiral lang sa may bandang Zambales, kasama na ang bandang Subic, yan, inuulan sila dyan. Pero pansin natin sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, wala po talagang water vapor. So, very questionable para sa akin na nagsuspend tayo ng klase sa Metro Manila. Mga bandang bukas pa po kasi talaga natin medyo mararamdaman yan. Kung hindi bukas, mga Wednesday, depende nga po sa development ni Saudel o Pre-Obet. Dahil nagkakaroon tayo ng airflow fluxing o nahahati, nag-i-split yung mga daloy ng hangin na dumadaloy dito sa atin sa Luzon area. So, well, dahil official yan, kung sakaling nag-declare nga po sila na walang pasok, wala po tayong magagawa kasi yan po ang announcement ng mga official ng ating gobyerno. Mula naman sa lightning detection system natin, pansin naman natin ang mga napaka-active na lightning strikes dito pa rin bahagi sa bandang extreme northwestern Luzon. Kasama na ang buong Ilocos region nga po, kabilang na ang baybayin nga po ng La Union, Pangasinan, yan, especially San Fernando, La Union at ilang bahagi po ng bandang Bolinao, Pangasinan. Sa bandang Zambales naman, dito sa may bandang Santa Cruz, baybayin na sa Santa Cruz at Candelaria o Masinloc. Ingat po sa mga pagkulog at pagkidlat dyan mga folks dahil i-activate natin ng NOAA infrared. Hopefully, okay siya. Hindi okay yung NOAA infrared. NOAA ABN, makikita natin ang concentration ng ulan. Malinaw naman dito, mga folks. Ang extreme northwestern Luzon lamang ang may concentrated ng pag-ulan hanggang dito sa ilang bahagi ng Cagayan Valley at Batanes o Babuyan Islands o group of islands. Pero pansin natin dito, maulap lang sa bandang Metro Manila at bandang Calabarzon at Bicol region. So, medyo questionable talaga sa akin mga folks kung totoo man na nagsuspend po ng klase sa Metro Manila. Yan. So, yan po. At dapat ang talagang
Ang talagang legit lang na pwede nating masabi na talagang kailangan magsuspindi ng klase ay dito sa extreme northwestern Luzon. Yan, kitang-kita naman, nag-heavy rain po at kasabay ang mga matitinding pagkulog at pagkidlat dyan sa area na yan. So, yun sana ay na-i-observe sana muna ng ating mga Weather Bureau ni Pag-asa at NDRMMC. And then, yung mga mayor natin o mga LGU natin ay siguraduhin muna natin na talagang matindi ang maapektuhan natin. Then, meron naman tayong tinatawag na 24-hour rainfall forecast. Alam ko, pinopost din yan ng Pag-asa. At tingnan din natin yung weather pattern natin, yung galaw po ng habagat at yung galaw ng kaulapan na may dalang mga pag-ulan. At kitang-kita naman natin sa pinaka-satellite imagery na kung anong area lang talaga ang maaaring talagang may dahilan na magsuspende po ng klase. Kitang-kita naman mga pukso. Kung i-activate natin ng water vapor ay malinaw na ebidensya ito. Ito yung water vapor, mas nako-confirm natin dito yung dami ng ulan na maibubuhos. Kung titingnan natin sa water vapor, ang linaw naman mga folks, ng extreme northwestern Luzon lang talaga ang madalas na mataas ang water vapor concentration. Above niya mula above 50 mm po yan, so malinaw talaga na talagang dapat magsuspende po ng klase dyan. Pero dito sa bandang Bulacan at Metro Manila, gloomy lamang nakikitaan natin dito. Siyempre, uulanin pa rin tayo sa Metro Manila. Isolated nga lang po ito. Typical lang na ulan na manageable naman. So, pwede naman po siguro na hindi tayo magsuspindi muna ng klase. Dahil wala namang sapat na dahilan para magsuspindi po. Mahangin lang tayo, mabugso po ang hangin. Dahil mayroon pa rin tayong umiiral na habagat. At very obvious naman, umaabot pa rin sa Metro Manila ang daloy ng habagat. Kaya lang, medyo drier tayo. Dahil nagkakaroon po ng airflow fluxing. Ayun, kitang-kita naman po kung paano nagkakaroon ng hatian sa hatak sa habagat. Meron dito, at the same time meron dito. So yung pagitan dito sa gitna, nagkakaroon ng dry changing ng ating water molecule o moisture. Nagiging dry tayo dyan dahil hinahatak ng dalawang air flux, nagkakaroon ng airflow flux dahil nga po dalawang bagyo na nandito sa may bandang Philippine Sea natin sa silangan at dalawa rin na aktibong tropical depression o tropical wave kasama na si 98W at isang bagyo dito sa may bandang Taiwan. So nagkakaroon tuloy ng hatian doon sa hatak sa habagat. Ngayon magbabago na po yung sistema kung itong si Saudel o Preobet nandiyan na yan malapit sa may bandang Eastern Taiwan. Diyan halos magsasanib na po yung daloy ng ating habagat dito sa Timog Kanluran. Diyan malamang ramdam na natin talaga maging sa South Luzon at Metro Manila, yung magiging epekto po ng pag-enhance sa bagat. Pero sa ngayon, malayo pa at hindi pa naman masyado nagkakaroon ng modular airflow o inflow. Maliban sa Eastern Visayas, Mindanao lamang na nakakaranas ng inflow ng ulan. Kaya, dyan lamang sa may bandang area na yan na maulan. Although, manageable din dahil moderate ang kadalasan pa lang na ulan dyan. Hindi pa masyado malaki ang nagiging concentration na naki-accumulate nitong C19W. At kitang-kita naman sa water vapor kung gaano karami yung tubig ulan na nadadala nitong C19W po o dating 97W. So yan po malinaw naman po mga folks at as of 11:51 AM na po. Kasalukuyang nasa 62 lightning strokes na po ang nadedetect sa inner ng ating bansa at 79 ang total lightning strikes kasama na ang outer range dito sa atin sa bansa. Mula naman sa aking lightning detection system, pinakamalapit na sa amin sa Caloocan ay 101 km lamang ang pinakamalapit. Ibig sabihin ay mostly dyan sa bandang Zambales ang may pinakamalapit sa amin sa Caloocan. So wala tayong nakikitaan sa ngayon na active na mga pagkulog at pagkilat dito sa Metro Manila at most of southern part ng ating bansa. So wala tayong nadedetect sa ngayon sa ating lightning detection system. So mula sa ating forecast and storm prediction ay magiging gloomy po tayo, partially cloudy tayo at asahan ng maulan na panahon na hanggang bukas po yan ng Martes at onwards na po yan Magkakaroon tayo ng very overcast po at mga pag-ulan po. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin at partly cloudy tayo, very obvious naman po at nagkakaroon tayo ng 20 km to 32 km per hour ang bugso ng hangin natin ngayong araw dito sa amin sa Caloocan. So asahan na mahangin sa Metro Manila. So ingat po sa pagdala ng inyong payong, pero importante po ang payong dahil anytime magkakaroon tayo ng habagat rain showers po lalo na sa bandang hapon po o sa gabi. So magbabari po yan dahil yung galaw ng ating hangin nagbabari yan sa galaw po ng ating bagyo. Lalo na't itong si Saudel o Preobet halos papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility.
Either ngayong hapon nga po yan dahil mabilis po yung movement speed niya. Nasa around 20 kilometers per hour po yung movement speed niya. Kaya bumibilis din yung oras na ito'y makakapasok ng maaga sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya nung nireport natin yan, either ngayong hapon po o gabi or bago maghating gabi po. Depende yan. Baka bigla kasing bumagal din yung kanyang galaw habang lumalapit sa boundary ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Sa lowest temperature na naitala na weather station, kininang 5:49 AM ng madaling araw, pinakamababa na ang 28 degrees Celsius lowest. Kahapon, mataas na sa amin ang 31.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 11:36 AM. Meaning, medyo mataas ang aming naging heat index at 47.2 degrees Celsius po ang ating heat index. At dahil very gloomy po ang halos buong bansa, bagamat magmo-moderate sa bandang Cebu pero gloomy tayo, ay hindi muna tayo makapag-forecast ng ating heat index. Pero sa gustong malaman po yung magiging forecast ng heat index, again, punta lang kayo sa abad ng Almanac and Climate. Dito nyo po makikita yung heat index natin nationwide o init factor. Sa gusto lamang na malaman yung magiging forecast ng ating heat index. So hindi na muna natin isasama ang report sa ating heat index. Kaya na lamang po mga folks kung gusto niyo talaga malaman yung heat index natin. Pero asahan, mabababa lang yung ating magiging heat index yan. Hindi naman papalo siguro ng mga around 50 degrees Celsius. Pataas yung ating heat index ngayon dahil napaka-gloomy po at mataas yung ating outside humidity. Sa ating namang PH extreme in past 24 hours, nangunguna sa pinakamataas ang temperatura in Panta, Quezon na may 36.5 degrees Celsius. Gabing init sa kanila ha. At sa Baguio City naman sa lowest temperature ay 17.4 degrees Celsius. Almost stationary lang ang lowest temperature natin. At sa Inulan naman at Itbay at Batanes, naka-total sila ng grabing ulan at 186 millimeters total rainfall. So, kung titingnan natin sa pinakadetalye ng ating PH Extremes, makita natin kung yung mga area ng mga inuulan bukod sa Itbay at Batanes, ang may pinakamaraming naging pag-ulan. Tayo natin mag-load yung data. Yan. So, pinost na natin to sa Facebook page. So, as of 12 PM ngayon, ang pinaka-latest update, nangunguna pa rin ng Itbay at Batanes sa may pinaka-highest na inulan, na 186 mm. Pangalawa ang Sinait Synoptic Station na 142 mm. Norte pa rin yan ha. At Basco, Batanes ay nakapag-total sila ng 88 mm total rainfall. So nakakaranas sila ng highly concentrated na ulan dyan sa bandang Hilaga at kanluran ng Hilaga ng Luzon. Kalayan, Cagayan na may 73 mm. Siyempre ang Baguio, very obvious naman po, 64 mm ang total rainfall sa kanila. Lawag, Ilocos Norte may 56 mm. Iba, Sambales at 50 mm. Dagupan at 28 mm. Subic Bay sa Sambales na may 23 mm total rainfall. Pero kung pagbaba na po, makikita natin kasama na ang San Jose ay pababa, ay nagkaroon sila ng mga light rain showers na lamang. Pero wala tayong naging pag-ulan dito sa Quezon City sa opisina ni Pag-asa. So ibig sabihin natin yan, o ibig sabihin yan mga folks, kung titingnan natin sa ating weather station sa amin sa Caloocan, ay wala kami naging pag-ulan po kahapon. Ngayon lang kami nagkakaroon ng pag-ulan dahil nga po, gaya nga po na inasahan natin, ina-expect natin ngayong araw, mga hapon nga po, ngayong hapon, o kung hindi man ngayong hapon o gabi, papasok nito sa loob ng Philippine Area of Responsibility itong si Saudel na tatawagin na natin sa local name na Obet kahit na sobrang saglit lang ang pagpasok niya sa PAR. Then lalabas din kagad niya ng Philippine Area of Responsibility. So ganun ang mangyayari. At ngayon ay meron kami ngayong light rain showers, 1.2 mm ngayon ang buhos ng ulan so far. So mapapansin natin ay katamtaman lang ang mararamdaman muna natin. Hindi pa talaga natin mararamdaman yung pinakamasamang epekto ng habagat. Nasa natin, mga bukas pa lang talaga natin yan mararamdaman mga folks. Sa atin namang outside humidity, nasa 99% po tayo. Highest concentrated po ang ating outside humidity. At tumaas ito ng 4% since last hour. Yan. So ating barometric reading ay 1,006 hectopascals and steady ito since last hour. So alanganin thunderstorm po tayo dahil sa ganyang barometric reading. So sa ating high tide and low tide status, well, pa low tide po tayo pero sinabi na natin ha, within 4 days, lagpas 1 meters po ang taas ng ating alon po at yung ating sea level. At dahil nasa moderate pa low pa lamang po tayo, so inasa natin in 3 hours magiging mababa po yung ating sea level. Although, delikado po pumalaot ha. Diyan pa rin sa kanluran ng Ilocos Norte ha. Diyan sa kung saan ay malakas po ang mga pagulog at pagkilat at mga pag-ulan po. Sa eastern section sa Mindanao, ganun din po, inaasahan natin kaya ingat po. Although alalay po kayo dahil hindi naman masyado matindi ang baltak ng inyong water vapor dyan. So,
Medyo alalay lang at sa the rest ng bansa, lalo na sa Southeastern Luzon, mukhang hindi naman masyado matindi ang mga magiging alon po. Alalay na lamang po dahil medyo roughy o medyo maalog ang ating karagatan po ngayon dyan dahil sa medyo merong pagbabago sa daloy ng ating hangin, mga pugs. So sa ating air quality ay meron tayong 79 index of moderate air quality. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Ito yung reading sa aking air quality monitoring mismo sa Caloocan yan, sa mismong aparato ko para mas eksakto natin nakukuha. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM at lulubog po ito mamayang 6:13 PM. At sa ating moonrise and moonset at waxing gibbous at 86% illuminated na lang po. So kung titingnan natin kung nag-moonrise na ba? Yes, hindi pa po at negative 37. So magmo-moonrise pa po ito mamayang hapon pa at 3:29 PM at bukas na ng madaling araw naman ng 2:55 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, well, asahan natin magiging maulan tayo sa Metro Manila pa rin, partly cloudy, medyo windy at talagang mostly overcast tayo kadalasan na mararamdaman at kasalukuyan ating nararamdaman ngayon dito sa Metro Manila. Asahan din bukas ng Martes, ganyan din na magiging maulap natin, lalo na bukas natin mas mararamdaman yung epekto ng habagat, yung mas matinding epekto ng habagat. So yun po 100% ngayong araw at 97% naman to 100% din ang magiging ulan bukas maging mula ngayong araw ng Lunes. High sa lowest temperature expected maglalaro 30 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected maglalaro 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na high resolution satellite imagery care of Japan Meteorological Agency. Gumamit tayo ng high resolution satellite para mas makita natin yung mga areas na maaaring ulanin po. At makikita natin dito halos papasok na ng Philippine Area of Responsibility itong si Saudel na mukhang maaga-aga nating matatawag ito sa local name na Obet. Ayan, malapit na. So kung titingnan natin dito ang pinaka-frame ng ito yung pinaka-last frame, makita natin halos dumidikit na yung pinaka-center eye wall ni Bagyo o Super Typhoon Saudel sa pinaka-boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So anumang oras between 12 o'clock o 1 o'clock to 2 o'clock PM, inaasahan na natin ay ito ay nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility. Kukonfirm na lang natin gamit ang ating Dvorak technique kung ano yung magiging eksakto o estimated na eksaktong oras na ito ay nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tatawagin na natin ito sa local name na Obet, kahit na halos mga 2 hours o 3 hours lang ito mamamalagi dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. And then maya-maya ay e-exit din kagad dito ng Philippine Area of Responsibility. So ngayon ay makita natin sa pinaka-satellite imagery ang pinakagalaw nitong si Saudel o pre-Obet. Mapapansin natin yung pinaka-inflow niya nagkakaroon po ng airflow flux dahil mayroong dalawang bagyo kasi dito sa may bandang Eastern China at bandang Western Taiwan na hinahatak din ang ating habagat o sa southwest monsoon sa Timog Kanluran. Mapapansin niyo ang galaw sa satellite imagery, ang daloy ng ating habagat. Merong dito papunta sa may bandang extreme Nodo Luzon, kaya mataas ngayon ang mga pag-ulan sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon. Yan. Mostly extreme Nodo Luzon po ang magiging maulan hanggang bandang Zambales po. And then yung ibang southwesterlies at south monsoon trap naman ay dito naman sumasabay dito sa daloy nitong si 19W at ni Saudel. At dahil nagkakaroon ng airflow flux, nagkakaroon to rin ng itong area na ito sa gitna, medyo umaabot sa Metro Manila, yan, yung triangle shape na yan, halos papalit-palit yung ating temperatura dyan agad-agad on the sudden dahil nagkakaroon ng air flux sa gitna. Pag sinabing air flux po o yung airflow flux ay isang phenomenon na aerodynamic na kung saan ang puwersa ng pag may dalawang puwersa ng hangin na magkahiwalay na napapagitan ito ng isang dry path area. Yan. Halimbawa, mayroong dalawang airflow, malakas na airflow. Ito po 'yon sa itaas at sa ibaba. And then itong nasa gitna halos wala pong airflow dahil nagkakaroon ng intact o yung nagkakaroon ng tuyo na area. Dahil sa dalawang flow ng hangin sa magkabila ay malakas po ang daloy nila na sumasabay. So dahil nagkakaroon ng parang hatakan sa dalawang airflow na ito, yung minsan yung hot and cold o warmer and colder area ay
nagsasalit-salitan tuloy sila. Yan, nagsasalit-salitan sila. Kaya makakaranas tayo sa Metro Manila, maya-maya biglang magiging makulimlim tayo bigla sa Metro Manila, and then maya-maya magiging biglang maaraw naman. And then maya-maya magiging sobrang maulap naman at sobrang makulimlim, halos zero visibility, biglang buhos ang ulan, then biglang tigil. So, tapos biglang sasabayin pa ng biglang hangin, then biglang titigil. So, ganun po ang nangyayari at nagkakaroon kasi ng parang agawan nga po sa inflow ng hangin sa magkabilang panig. At dahil ang Metro Manila at ilang bahagi ng South Luzon at Visayas, napapagitnaan po nito, ang resulta tuloy, nagkakaroon tuloy ng tinatawag na airflow flux sa pagitan ng dalawang naghahatakan na ito. At dahil nga po sa dalawang naghahatakan ay yung epekto natin sa Metro Manila, medyo pabugso rin ang magiging pag-ulan at mapapansin natin sa pinaka-satellite imagery ngayon ay nagkakaroon ngayon ng mga ilang moderate to heavy rain showers, ang ilang bahagi po ng Zambales, Bataan at ilang bahagi po ng Bulacan. Yan, ingat po ha. At yan sa may banang Angeles, Pampanga at nadadamay na rin ang ilang areas ng Bulacan, Malolos hanggang Valenzuela po yan. Papasok yan ng bandang Caloocan at Quezon City na rin. So makakaranas tayo ng mga pag-ulan po. Biglang pabugso-bugso po yan dahil nagkakaroon ng airflow flux nga po. At makita natin sa pinaka-satellite imagery ang daloy ng southwest monsoon o yung pagkakaroon ng enhanced habagat dito sa may bandang Kaluran ng extreme North Luzon, na ngayon ay nagpapaulan ngayon dito sa may bandang Cagayan Valley, sa may bandang dulong hilaga ng Calayan, Cagayan, Babuyan Islands at Batanes Group of Islands. Magiging maulan din ang ilang bahagi. Kung i-activate natin OpenStreetMap, magiging maulan din ang most of Ilocos Sur, yan, sa Kando, nakasuspend po ang klase dyan ha, kabilang na ang Batak. At Mountain Province, asahan na magiging maulan din, Kalinga, yan, umaabot din ng ilang bahagi sa Ilagan, Santiago, Nueva Vizcaya, Benguet, lalo na, nakaranas sila matinding ulan dyan. San Carlos sa Pangasinan, pababa, San Jose, maging ang Nueva Ecija din. So dyan sa bahagi niyan, kabilang na ang most of Zambales nga po, mula dyan sa baba ng Infanta, pababa na yan ng Basinloc, Iba, Zambales, hanggang dyan na yan sa baba ng Olongapo. Makakaranas kayo ng mga ilang light to moderate rain showers and some heavy rain showers po, na may bugso po ng hangin dulot po ng hatak sa habagat. And the rest naman ng mula Gapan hanggang dyan sa may ng Balakat at Angeles, Pampanga, San Fernando, makakaranas din tayo ng mga ilang light to moderate rain showers and some heavy rain na biglang titila-tila din. Pabugso po yung hangin. At mula naman sa bandang San Jose del Monte, Bulacan, pababa ng Valenzuela, makakaranas tayo ng gloomy na panahon po, antay ng Quezon City, City of Manila, hanggang dyan sa baba ng Pasay. Magiging mas makulimlim po tayo, kasabay ng mabugsong hangin, na may aasahan din tayo ng mga ilang kalat-kalat na mga light to moderate rain showers at localized thunderstorms. Ayun, kitang-kita po sa pinaka-satellite. Although at least hindi masyado, nangangalahati lang yung epekto sa Metro Manila, pero expected po magiging maulan tayo. Pero hindi naman ganun katindi pa na mararamdaman nga po natin yung epekto ng habagat. Gaya ng ating report ng isang araw at kahapon, kaya nagtataka pa rin tayo bakit nagsuspend po ng klase. So, ang most of Southern Luzon magiging maulap din, very gloomy rin, maging sa bahagi ng Occidental Mindoro, yan, sa may bandang Catanduanes sa Bicol Region, Iriga, hanggang Legazpi, Sorsogon, partly tumusikaw di po tayo dyan. Asahan din ang mga mahina o mga clusterized na light and to moderate rain showers po. At since madalas magiging light rain showers lang at moderate ang makakaranas, lalo na sa buong Calabarzon area, mapalago naman yan. Pero nagsuspend po ng ilang klase dyan sa bandang Laguna po. Yan. At ilang bahagi ng Quezon Province mula Lucena hanggang Atimonan, Quezon na yan. At mga isla natin sa Marinduque, Romblon, Masbate at Burias Island. Dito at least medyo partly cloudy and mostly cloudy lamang tayo. Pero at least kayo dyan sa may bandang Bicol Region, magiging mas maaraw kayo dyan kahit papano. So nagiging hot humid na panahon po tayo dyan. Dahil sa epekto po ng airflow flux, nagkakaroon tayo ng dry tuloy dyan sa area na yan. Halos dry at mainit at maya-maya biglang lalamig and then maya-maya magiging mainit na naman o warmer ang temperatura. Ganun po talaga pag nagkakaroon ng hatakan ng dalawang airflow. At mula sa Mimaropa area ay magiging makulimlim din ang buong Occidental Mindoro at kasama na rin ilang bahagi ng Culion Island o Coron, Palawan. Pero pagdating ng bandang El Nido at Puerto Princesa, at least partly cloudy kayo dyan at nakakaranas po ng maaraw at maalinsang ang panahon. Anytime po, may mga isolated rain showers pa rin tayo at mga localized thunderstorms sa mga folks. And then the entire ng Visayas, dito at least moderate ang panahon sa inyo, mainit. Despite na partly cloudy and mostly cloudy tayo sa may bandang Kalura ng Visayas, kasama na ang Panay Island, yan, mula Antique pababa ng Anhii,
Iloilo at patawid niyan ng Negros Occidental na magiging partly cloudy tayo pero maaraw at malinsangan po tayo maging sa Cebu, Bohol, Leyte, Southern Leyte man yan at Eastern Samar Region. Magkakaroon lamang tayo ng mga occasional at isolated rain showers and localized thunderstorms ngayong hapon sa iba't ibang bahagi na yan sa Visayas. Kaya magdala pa rin po tayo ng payong just in case dahil sa matinding sikat ng araw at sa mga biglaang mga occasional and isolated rain showers. So wala tayong masyadong problema dito. Magiging maaraw lang talaga tayo at medyo mas hot humid. Pagdating naman sa bandang Mindanao, despite na medyo nagmo-moderate at maaraw, ang most of northern part ng Surigao del Norte, magiging mostly cloudy na tayo pagdating sa bahagi po ng Caraga area o bandang Agusan del Sur po, kabilang na ang Davao de Oro at Davao del Norte. Kalat-kalat po ng mga mahina at katamtamang pag-ulan ang inaasahan natin dyan. So magkakaroon pa rin tayo ng mga occasional rain showers and localized thunderstorm dahil medyo nahihila pa rin dyan ang area na yan ng mula sa pinaka low pressure area o isang active na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na C19W. So nagkakaroon po ng monsoonal trap dyan sa eastern part ng Mindanao sa dagat Pasipiko natin. Kaya nakakaranas ang eastern Mindanao despite na katamtaman kadalasan pero magiging mostly cloudy. Ang bahagi na yan ng Tandag, Surigao del Sur at hanggang Hinatuan na yan, makakaranas po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. The rest and tayo ng Central Mindanao at the rest ng Davao Region, partly to mostly cloudy po tayo pero at least moderate ang panahon na maaraw at hot humid na panahon po ang mararanasan natin. Maging sa ibang bahagi ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental at Camiguin, at least katamtaman ng panahon, partly to mostly cloudy rin tayo maging sa buong Zamboanga Peninsula. Magkakaroon lang tayo ng mga ilang isolated na mga pag-ulan at pagkilat at pagkulog, kabilang na ang Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at ilang parte po sa katimukan ng bahagi ng Lanao del Norte at Lanao del Sur. Yan. Hanggang yan, sa dulong-dulo po ng Basilan at Tulu-Sulu. So, ang buong Sorsogon area, kasabay ang General Santos City, maging ang Sarangani, despite na partly to mostly cloudy po tayo dyan, makakaranas po tayo ng mga occasional rain showers lamang, pero hot, humid na panahon at medyo umaaraw-araw pa rin kayo dyan, mga folks. So magdala pa rin po ng payong dahil sa matinding sikat ng araw kahit na nagkakaroon tayo ng partly to mostly cloudy. So ang magiging maulan lang talaga mostly ang extreme node Luzon lamang natin dito sa bandang Kanluran na binanggit natin dahil po sa malakas na hatak sa habagat dahil nga po may dalawang bagyo rito sa may bandang Taiwan ang hinihila pa itaas ang ating habagat mula sa Timog Kanluran. So mag-iingat po lalo na sa mga posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa sa Benguet at ilang bahagi po ng Zambales, Ilocos Region, maging sa Mountain Province area lalo na. So kung sisilipin natin ang gas and mean sea level pressure at accumulated 24-hour rainfall sa NCR kasama na. Kung papansinin natin dito kasalukuyan na magiging milder ang bugso ng hangin o wind gas. Pero pansinin nyo sa may bandang Luzon at Metro Manila, mataas-taas po ang bugso ng hangin. Pumapalo yan hanggang 50 km per hour, 38 to 50 km per hour. So mapapansin nyo po yung kasalukuyan natin na ito po yung present na wind gas nga po at kanyang mean sea level pressure. Mapapansin niyo yung dulot o epekto ng air flux, humati tuloy yung mababang atmospheric pressure. Kung papansin niyo dito, ayan 1,006 hectopascals sa bandang eastern part ng Visayas at Mindanao at sa bandang hilagang Kanluran naman ng Northern Luzon, bumababa sa 1,004 to 1,002 hectopascals. Pero pagitan po dyan naglalaro between 1,006 at 1,004. Kaya nagbabago-bago kagad yung ating yung behavior ng ating weather pattern sa Metro Manila. Kung mapapansin nyo, bigla tayong nagiging makulimlim, then biglang buhos ang ulan, saglitan lang, biglang titigil. Yan po ang nangyayari. So kitang-kita naman po dito sa ating mean sea level pressure. At kung i-forward naman natin yung animation, yan, kung i-animate natin, ito po yung pagpasok ngayong araw ni Obet. Mapapansin natin halos moderate lang ang mag-i-epekto muna sa bandang silangan ng bansa. And then as time goes by nga po, na paghabang lumalapit ito sa may bandang Eastern Taiwan itong si Obet, ay unti-unti magbabago po yung flow ng ating hangin mula sa pa northeastward, unti-unti bigla siyang gaganon. Yan. Sa ganyang mga oras mga folks, dyan na medyo mararamdaman natin sa Metro Manila yung mga biglaang bugsunan ng hangin at unti-unti ng pagsama ng ating panahon. Pero again, yung vary ng epekto ng enhanced habagat sa Metro Manila ay magdedepende din po yan sa magiging behavioral ng inflow ng hangin. Although makakaranas tayo ng enhanced habagat maging sa Metro Manila hanggang
hanggang bukas, starting yan bukas mostly, onwards, hanggang this weekend po yan. Magkaroon na tayo ng mga mas maulan na panahon kabilang na Metro Manila at Southern Luzon. So sa accumulated rainfall po, kung titingnan natin mga folks, so ito po yung 24-hour accumulated rainfall, yan, ipiprevious natin para, yan, ito po yung current na epekto ng ulan. Mapapansin natin, yellow warning lang, most of Zambales area. Hindi masyado sa Metro Manila, usually light rain showers lang, And then by the next 24 hours, ito na po yung mag-i-epekto niyan. Yan, dito yellow moderate warning talaga moderate rain showers and some heavy rain sa may bandang Zambales talaga. So tama lamang yung forecast natin at ito yung epekto sa Metro Manila. Pansin nyo, mabababa lang, around 25 mm lang na ulan na accumulated rainfall ang asa natin within the next 24 hours. Pansin nyo, hindi gano'ng katindi yung epekto ng ating habagat sa loob ng 24 oras. Ito na yung bukas, inasa natin ay bukas hanggang 26 po. Yan, bukas hanggang 26 ay pansin natin mga at least naglalaro lang talaga sa mga hanggang 25 mm na ulan lang. Yun. So mapapansin natin dito sa RWF ng Data Feed Pag-asa, mapapansin natin hindi ganoon katindi yung magiging epekto ng enhanced habagat. Dahil nga po itong si Saudel naging very compact lang talaga siya na bagyo at malayo yung distansya niya. So, ito po yung epekto at sa susunod na 3 araw, ito na po yung magiging pag-ulan, moderate to heavy rain na sa may bandang eastern sections ng bandang Ilocos Region, Zambales, kasama na ang ilang parte pa rin ng Bataan, Metro Manila, yan, at least moderate. So, probably mga August 27 na natin mas mararamdaman yan, yung enhanced habagat. At ito naman yung epekto sa NCR. Yan, moderate and some heavy rain po sa Zambales area pa rin. So, dito, may dahilan para kahit bukas mag-suspend ng klase ang ilang bahagi ng Zambales talaga. Pero depende po, dahil at least dito, naglalaro lang sa at least 50 mm ang ulan. Pero depende po, magde-decide na lang yung local government units natin dyan sa may bandang Zambales po kung magsususpend sila bukas. Dahil malinaw naman po na nag-yellow warning o moderate po ang asahan pa rin na pag-ulan dyan hanggang bukas po yan. Yan, hanggang sa mga susunod na araw. Sa Metro Manila, mapapansin natin talagang hanggang light rain showers lang and some moderate lang ang mararamdaman natin. So pansin natin hindi ganon katindi ang mga pag-ulan except pagdating po ng bandang August 28. Based on concentration in 120-hour period, kung walang tigil ang ulan, ay aabuti na ang buong Metro Manila, buong western portions ng Ilocos, Benguet, La Union, Zambales, Occidental Mindoro. So most of Southern Luzon po sa kanluran. Kasama ang Metro Manila, at least nagkakaroon na tayo ng moderate accumulated rainfall dyan sa Metro Manila. So 27 po yan hanggang 28 na ibig sabihin mga bago mag-weekend. Yan, mararamdaman na natin yan. So ngayong araw ng Lunes, hindi pa masyado gaano natin mararamdaman yan. Mga starting talaga yan, mga bandang bukas yan. Yan, medyo mararamdaman na natin yung epekto ng enhanced habagat sa Metro Manila. Pero sa ngayon ay mukhang hindi pa, kaya nakapagtataka talaga na nagsuspend agad ng klase. So sayang naman kung yung oras ngayon ay sana may pasok sana yung iba nating mga estudyante ngayon. Kung totoo man na nagsuspend ng klase sa Metro Manila, kasi wala naman lumabas yan sa aking walang pasok monitoring, hindi naman naka-include dyan ang Metro Manila. Pero at least may idea na tayo mga folks, hanggang 144 hours po, papapansin natin, moderate lang ang accumulated rainfall. Ibig sabihin lang mga folks, naglalaro lang talaga hanggang 50 mm lang ang maaring magiging accumulated rainfall natin sa Metro Manila. Kung walang tigil ang ulan, starting ngayong araw hanggang sa darating po yan na Friday. So, within 50 mm lang ang magra-round sa atin sa Metro Manila. So, hindi ganon katindi yung magiging buhos ng ulan sa Metro Manila. Malinaw naman po dito, unless baka one day lang or baka sa loob lang ng 24 hours, lumagpas na ng 200 mm ang accumulated rainfall, doon na tayo mangamba. Pero then, hindi naman po nangyari yan sa loob ng 144 hours, ibig sabihin lamang hindi ganon magiging katindi ang sungit ng ulan natin sa Metro Manila despite na meron tayong umiiral na enhanced habagat. Ito naman yung 6-hour accumulated SWOT ng ating pag-ulan kasama ang Metro Manila mula ngayong araw hanggang sa darating na Thursday and Friday po yan. Antayin natin mag-load po yung complete frame. So ito yung 6-hour period natin ngayong araw, and then
Mga mamayang gabi po, ito na po yung magiging accumulated rainfall natin. Magkakaroon na ng mga ilang yellow warning sa may bandang Zambales. And then hanggang bukas po yan na madaling araw, ito po yung magiging accumulated rainfall sa Zambales. Yan. Siyempre, obviously, magiging maulan po sa may bandang kaluran ng Extreme Luzon. Pero pansinin nyo po ang Metro Manila. Minimal lang or moderate lang ang epekto sa atin ng ulan. Yan, so at least light to moderate. Hanggang bukas po yan. So tingnan natin yung next frame. Yan, ito po yung pagdating ng August 25 bukas. So minimal lang, hindi naman ganoon katindi. Magkakaroon ng yellow warning, moderate rainfall sa may bandang Zambales. Pero pagdating sa bahagi ng bandang Bulacan, Metro Manila, at least milder lang ang buhos ng ulan natin. Yan. So at least naglalaro lang mga between 10 to 25 millimeters lang ang ulan natin sa Metro Manila according dito kung 6 hour ang pagbabase natin na magiging accumulated rainfall. So kung ako masusunod, mukhang pwede naman siguro may pasok, mukhang manageable naman siguro yung ulan. Yung parang typical lang na magiging habagat rain lang tayo sa Metro Manila. Hindi yung kasing lala o kasing tindi sa nararamdaman ng mga taga Zambales at bandang Benguet o bandang La Union. Yan, talaga may rason para mag-suspend sila ng klase. Pero sa atin sa may bandang Metro Manila, halos wala po mga pukso. Usually, Zambales lang talaga naaapektuhan ng bagyong ito at yung hatak sa ating habagat. Yan. So, moderate rain showers, naglalaro, 50 mm na po yan in 6 hour or within 48 hours po or within 2 days na walang tigil ang ulan, inasahan hanggang 50 mm po mag-accumulate accumulated rainfall at ito yung magiging buhos at least naglalaro lamang between 8 to 12 millimeters. So hindi ganoon katindi ang velocity ng ulan kasama ang Metro Manila. So wala naman sigurong rason para mag-suspend tayo ng klase sa Metro Manila. Sa nakikita natin dito sa pinaka-extended forecast po. Yan So ito po yung pinaka-sequence at in 66 hour period to 72 hour period. Yan, umaabot na ng more than 100 millimeters ang eastern part ng Zambales. Pero manatili pa rin mga at least milder pa lang sa Metro Manila, 10 to 25 millimeters lang talaga ang nagiging accumulated. So, baka hindi naman ganon katindi. So, yung accumulated sa loob ng 84 hours na po yan, 90 hours, ito na po yung ulan. So, dito sa bandang Zambales yan, pwedeng magrason sila dyan na pwede talaga mag-suspend ng klase. Pero, sa Metro Manila, hindi masyado tayo apektado mga pukse. Ni hindi man lang umaabot sa 50 mm yung ating ulan, total ng rainfall sa loob ng 90 hours na. So, wala naman sigurong rason para mag-suspend ng klase sa tingin po natin dito. Hindi naman magiging matindi ang pag-ulan natin in 90 to 96 hours. 102 hours, ito na po yung pag-ulan. Dito, medyo malala na sa bayban ng Zambales. Talagang lumalala na. Maabot na ng 200 mm sa kanila. Kung every 6 hours, walang tigil ang ulan Pero pansinin nyo po sa may bandang Metro Manila, nanatiling milder lang, at least 8 to 12 mm or 25 mm, less than 50 mm. So, konti lang ang buhos ng ulan sa atin sa Metro Manila. 8 hours, 114 hours, halos wala within 25 meters lang talaga Ang tumataas, bandang Mindoro, Occidental Mindoro, pumapalo na sa more than 100 millimeters. Zambales, malala na, 200 millimeters na. In 114 hours po yan na walang tigil ang ulan. Zambales lang talaga ang malala at ilang parte ng Mindoro. Pero Metro Manila, well, I guess, below 50 millimeters pa rin po, around 25 to 30 millimeters lang talaga. Ilang araw na po yan, yung 114 hours, diba? Ito po yung 120 hours, dito pa lang, medyo nakakaramdam na tayo ng heavy rain. Dito pa lamang siguro kung 120 hours, walang tigil ang ulan, non-stop, dyan parang aabot sa mga 50 to 100 meters po yung magiging ulan natin sa Metro Manila. So, base sa concentration, minor lamang ang magiging pag-ulan natin within or next 48 hours hanggang bukas po yan, hanggang Miyerkules. Pagka dating na ng mga Wednesday o Thursday, wala pa rin tigil ang ulan sa Metro Manila. Hanggang Friday, dyan pa lang siguro natin unti-unti mararamdaman na medyo lumalala na po yung ulan natin sa Metro Manila. Pero ngayong araw hanggang bukas, I think hindi po sapat na mag-suspend siguro ng klase. Base na rin sa nakikita natin. Kung ibabalik natin sa mga 48-hour period, ayan po, within 2 days, pansin natin halos napaka-mild lang naglalaro lang sa 10 to 25 mm lang po ang ulan natin sa Metro Manila Except na lamang pagdating talaga ng mga 120 hours po yan.
Yan. Mga 120 hours na. Yan, dyan pa lang natin masasabi. Kung walang tigil pong ulan ha, mula ngayong araw po at tuloy-tuloy yung busang ulan po. Dyan, malalaman na natin, mga Friday o Saturday na sigurado yan. Dyan natin mararamdaman yung talagang sungit ng habagat, yung epekto po talaga ng habagat. Pero, not until then, within 48 hours, ay wala po tayong halos ikakabahala sa magiging pag-ulan natin sa Metro Manila. Typically, light to moderate lang ang maging pag-ulan natin at hindi naman sobrang magdamagan ayon dito sa ating RWF SWAT ng ating 6-hour accumulated rainfall forecast. Yan. Mula na mismo yan sa data ni Pag-asa ha, na associated ng GFS. Yan. So, malinaw naman yan mga folks. Okay, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector as of 12:47 PM na po, gamit ang ating most of real-time na data. Yan, hindi natin ginagamit yung sa Hawaii dahil nagkakaproblema talaga sa Hawaii. So, ang gamit natin yung isa na hindi na natin pinapangalanan yung sino man yung meteorologist na nagsishare. So, makita natin ang real-time ay 12:47 PM na po ngayong hapon as of 12:47 ngayong tanghali. Ay nasa central air pressure na si Saudel, 944 hectopascals po ang kanyang center air pressure na ni Saudel o pre-obet. Under category 3, super typhoon na po siya sa kanyang 1 minute average at 204 km per hour, malapit sa gitna at bugsong 265 km per hour. Sa 10 minute average niyan, under typhoon category ito at 179 km per hour, almost magsusuper typhoon na din, at bugsong umaabot ng 233 km per hour. Sobrang bilis po ang pagkilos niya pa west-northwestward sa bilis na 30 km an hour. So, dahil sa sobrang bilis po ng kilos niya, mga ngayong oras ng siguro na ito, mga between ngayong oras na ito, ay maaari na itong makapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kung i-activate natin ang satellite imagery, mapapansin natin halos dikit na po yung pinaka-boundary niya dito sa may bandang kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Halos dikit na talaga siya. Yan. Halos papasok na siya. So, anumang oras, mula ngayong alauna hanggang alas 2 siguro ng hapon o alas 3, ay inasa na natin yan ay nasa loob yan ng Philippine Area of Responsibility. Ang layo niyan mula sa atin sa Pilipinas, susukatin natin mula sa Itbayat, Batanes, ang pinaka-reference point natin. Mula sa pinaka-Itbayat, Batanes, ang layo niyan ni Saudel ay nasa layong 1,521 km. East-northeast ito ng Itbayat, Batanes. Sa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility as of 12:47 PM na kasalukuyang oras niya. Yan po yung kasalukuyang oras niya. So, para mas close to accurate natin na makukuha yung position niya, gamitin natin ang Dvorak technique o Dvorak mode. Yan, ito po yung pinaka-Dvorak technique natin. So, kung papansin na natin dito, malapit na talagang pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility according dito. So, ilang kilometro na lang ito mula sa PAR, mula sa pinaka-boundary ay within 20 km na lang, folks. Papasok nito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Base sa Dvorak technique, ito po yung makukuha natin ng pinaka-eksaktong gitna ng bagyo. Madedetermine na natin yung pinaka-gitna ng bagyo. Ito na po yung pinaka-moment of truth natin na kung effective yung ating ginawang program script para sa Dvorak mode dahil nakukuha natin yung yung forecast center ng bagyo, yung pinaka-sentro ng bagyo na kung saan ano talaga yung pinaka very close to 100% na masasabi na talaga natin na ito ay pumasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ang kanyang maximum sustained wind base sa ating Dvorak technique ay 208.2 km per hour po ito at bugsong umabot ng 270.6 o 271 km per hour kung ira-round out po natin. Center air pressure nito ay 944 hectopascals, kapareho naman sa ating TC sector. At ang kanyang movement west-northwestward, ito halos 25 to 26 km per hour po siya dito sa Dvorak. Sa ating TC sector, according dito ay nasa 30 km per hour daw ang movement speed niya. Kung titingnan nyo yan kay Joint Typhoon Weather Center ay nasa 30 km per hour din ang sinasabi ni JTWC. Pero sa CMS NOAA ng Dvorak ay nasa 25.7 o 26 km per hour lamang ang maximum na galaw nito pa west-northwestward. Mabilis pa rin yan mga folks. At makikita natin sa pinaka-Dvorak, ito po yung pinaka-center ay
Yan, ito po yung center eye ng bagyo at ito po yung yung red, yan yung red at blue. Yan yung pinaka-automatic positioning na kinakalibrate ng satellite para makuha yung pinakagitna. Pansin nyo po, automatic hinahabol po ng satellite yung pinaka-pinpoint ng gitna ng bagyo para accurate o mas ma-accurate natin mapipinpoint kung ano talaga ang pinakagitna o sentro na estimate na mata ng bagyo. So dito natin ma-determine yung pinaka-eksakto talaga na oras kung anong oras papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So mapapansin natin napakamalapit na talaga niya, within 20 kilometers na ito ipapasok ng Philippine Area of Responsibility. So kung i-compute natin ang bilis niya, sabihin na natin 26 kilometers per hour ang kanyang maximum movement pa west-northwest. So approximate time natin yan kung constant, kung kukunin natin yung Newton's law, yung velocity times time, kukunin natin yung ratio ng velocity over time ay lumalabas mga bandang alas 2, mga around 2 p.m. o 2:16 p.m. inaasahang nasa loob na to ng Philippine Area of Responsibility. Mga between ganyan or mga alas 2, mga siguro 2 o'clock p.m. eksakto or 2:10 ng hapon. Yan, estimated yan ha, yan yung estimated. Pero kung every 50 minutes, ang laki na kagad ng hakbang niya, baka wala pang alas 2 ay nasa loob yan ng Philippine Area of Responsibility. Kasi gumagalaw-galaw pa rin po yung pinaka-center niya, tumatalon-talon. Yan yung nangyayari kung bakit nagkakaiba-iba ng declaration, di ba? Minsan sinasabi ni Pag-asa, mas maaga na yung pagpasok ng PAR. Pero kung titingnan natin sa ibang satellite, hindi pa siya nasa loob ng PAR or hindi natin ma-determine talaga yung pinakamata. Kaya hindi natin mabanggit ng eksakto yung oras. Pero dahil gumagamit na tayo ng Dvorak technique, sa 99% at least makukuha na natin yung pinaka-accurate na oras kung ito ay nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung range o radius of maximum wind, RMW, tawag yan ni NOAA or CIMMS. Radius of maximum wind, ibig sabihin po, yung pinaka-maximum na sipa ng hangin ay nasa ganyang distansya. Makikita niyo yung pinaka-itim na yan na may yellow sa gitna. Yan yung radius of maximum wind niya. Nasa 22.8 km po. Ibig sabihin, lahat ng dadaanan yan sa loob ng RMW ay papalo sila ng sobrang maximum sustained wind na ito na 208.2 km per hour. Ganun po yun. Or yung pinaka wind radii niya na gale force wind or typhoon force na 118 km per hour. Yun yung talagang constant na hangin na ramdam nila yung impact. Naglalaro sa 118 km per hour po yung radii radius o typhoon force ng hangin dyan sa area na yan ng RMW o radius of maximum wind. Yun po yung tawag nila dyan. Yan. So yan po ha. Makikita nyo po yung pinakadetalye niyan. So sa ngayon, nasa outside part pa po itong si Saudel at antay-antay natin may konti at malalaman natin yung pinaka-eksakto na anong oras talaga siya papasok ng PAR dahil nasusundan natin yung kanyang yung tinatawag kong Goldilocks track. Tawag ko dyan, Goldilocks track na. Yan, Goldilocks track na mapipinpoint natin accurate yung pagpasok ng bagyong ito. Yan. So yan po, nasusundan natin yung oras. So yan po, yung ito po yung pinaka-outer ng kanyang wind radii o yung wind quadrant. Mataas po yung upper right and left quadrant ng bagyo. So kapag lumapit ito sa may bandang Okinawa Islands, mas malakas ang impact na mararamdaman ng mga taga Miyazaki, Azuchio, yan. At Amami. Moderate lang pagdating dito sa may bandang Naha. Pero dahil pagitan po yan ng upper left quadrant na malakas na pumapalo ng 118 km per hour, well, grabe pa rin ang mararamdaman nilang impact. So brace yourself sa mga kababayan natin kung meron pong Pilipino na nakatira sa Okinawa Islands o sa Naha, Japan, paghandaan po ninyo ang impact ni Saudel. Sa ngayon, wala itong dinadaanan na malaking kalupaan itong si Saudel habang papalapit at papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ito namang dalawang low pressure area. Base din naka-low pressure area na lamang po ito. C94W dahil nasa inland na po ito ng China. At ito namang si Invest 98W nasa labas ng PAR.
ay nagpapalakas na lamang ito ng hatak sa habagat natin sa Timog Kanluran. Pinapalakas na lang niya yung hatak ng habagat natin dito, kaya nagkakaroon ng matinding pag-ulan sa northwestern Luzon. Pero dahil humihina na po yung dalawang bagyo na ito, naging remnant na lamang po. So yung hila niya sa pinaka-lower ng inflow, humihina na rin. So posible nang mag-iba po ang direksyon ng ating habagat flow habang lumalapit itong si Saudela o Pre-Obet. Samantala ito namang si 19W, na under tropical storm category ito, ayon sa Dvorak mode ay ang kanyang maximum sustained wind ay 64 or 65 km per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 84 km per hour ang kanyang 1 minute average. Pero kung titingnan natin sa kanyang 10 minute average ay nasa 49 km per hour po ito around tropical depression at bugsong umaabot ng 64 km per hour under tropical depression category po ito. So dito tropical storm yung category niya around 64.8. Dito sa ating TC sector, nasa 56 km per hour lamang po yung kanyang sustained wind. Dahil ang huling record dito ay 1:01 PM at ito naman ay most closest mga 12:10 naman. Since nung 12:10 ng hapon. So ang real time natin ngayon medyo humina na siya base dun sa pinaka actual movement ni 19W na nasa tropical depression category po. So since nung 12 ay nasa tropical storm category pa siya. So ang mas accurate nating mababasa itong nasa TC sector dahil 1:01 PM na po ito nag-update. So 56 km per hour po yan at 72 km per hour naman ang bugso. Around tropical depression category po ito na may center air pressure na 1001 hectopascals. Kumikilos po ito pan-north-northeastward sa bilis na 26 km per hour. Dito naman sa Dvorak, ang movement speed niya ay 19.6 km per hour. So mas mabagal dito since nung 12:10 ngayong tanghali. So medyo late na siya. Hindi kagaya nito ay bumilis siya at 26 km per hour. North-northeast po ang galaw niya. Patungo siya sa direksyon ni Saudel na kung saan hinihila ni Saudel yung truck nitong si 19W. So, yan po yung pinaka-status niya ngayon at ang pinaka-quadrant niya, at least moderate lang ang kanyang circulation at pinaka-low level convection. So, yung pinaka-trough niya ang nagbubunsod ngayon ng maulang panahon dito sa eastern part ng Mindanao at Visayas. Although, minimal lang ang epekto nito dahil manipis o compact lang na low pressure area ito at papalayo na rin kasi ito sa direksyon patungo kay Saudel. So, ang magiging babantayan nating maigi yung mag-i-epekto ni Saudel ay yung pag-enhance sa ating habagat na mararamdaman na natin mula Saudel Luzon kasama ang Metro Manila within 48-hour period. Wala naman sa pinaka-tropical cyclone track combination naman ay ito po yung magiging track. Kung sakali lang na hindi nag-success na sumanib itong C19W kay Saudel, ay mangyayari niyan at kapag nagtuloy-tuloy yan ay maaaring pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. At kung sakaling naging tropical depression pa rin siya hanggang sa makapasok ito ng PAR sa darating na August 26 o mga Wednesday o Thursday, ay matatawag pa natin yan sa local name na Pilandok. Just in case lang na hindi ito nagsanib kay Saudel o Pre-Obet na hindi nag-merge itong dalawa. So magiging Pilandok po itong C19W just in case makapasok pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa forecast track ng Joint Typhoon Weather Center, ito daw ay posibleng pumasok ng PAR sa darating na Miyerkules o Huwebes. Yan according dito. Dito kasi mga Wednesday ng umaga. So baka mga Wednesday ng gabi siguro ito, hapon, ay papasok na ito ng PAR. At ito naman si Saudel ay makita natin halos pare-pareho na po yung apat na weather agencies na talagang papasok ito ngayong hapon sa Philippine Area of Responsibility. Matatawag nating bagyong Obet. And then lalabas din agad ito ng Philippine Area of Responsibility either mamayang gabi o mga mamayang gabi po to kasi base dito is August 24. So mga mamayang gabi siguro bago maghating gabi or bukas po ng Martes ng madaling araw, approximate ahead of time ito ay i-exit uli ng Philippine Area of Responsibility. Depende kasi, napakadaustos kasi nung galaw nitong si Saudel. Yan. Kapag masyadong mataas ang trajectory niya, dito baka alas 10 pa lamang o alas 9 ay naka-exit nito ng PAR. Pero pag masyado namang sub-sub ang galaw niya,
ay baka bukas na po na madaling araw ito e-exit ng Philippine Area of Responsibility. So yan po yung magiging analysis track natin mula kay Super Typhoon, Saudel, at yung magiging epekto sa atin sa bansa. Which is pinost ko na yun sa Facebook page, diba? Yung magiging epekto ng enhanced habagat, oras na nasa loob na ito ng PAR, which is moderate lang ang mararamdaman natin, hindi naman sa sobrang sungit. Pero kung tuloy-tuloy po ang 6-hour na pag-ulan, maaring sa darating po na Biyernes o hanggang Sabado, ay doon na natin mararamdaman ang sungit ng habagat dahil kapag hindi yan nagtuloy-tuloy ang pagtila ng ulan. So pagkalabas nito mga bukas siguro, pinaka-worst scenario na yan, dadawin ito sa bandang Okinawa at Naha, and then dadaos-dos siyang muli patungo dito sa may bandang Northern Taiwan. At mananatili daw ito sa typhoon category ayon sa mga sa apat na ito na weather agencies. Manatili itong typhoon category. At ito naman yung track ni Pag-asa. So i-activate natin yung forecast track ni Pag-asa. I-activate natin yung track. So ito po yung pinaka-forecast track para kay Pag-asa. Makikita natin base dito mga 8 PM malapit na ito lumabas ng PAR. So ibig sabihin ngayong hapon ay inaasahang nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility bilang si Obel, mga ilang oras lang. Din lalabas agad dito ng Philippine Area of Responsibility siguro bukas na ng madaling araw. Yan, according dito sa forecast track ni Pag-asa. Yan, and then lalapit din ito ng bandang Naha, then dadaos-dos muli bilang typhoon category pa rin So, yung mga Pilipino sa Taipei, Taiwan ay maghanda po kayo dahil sa darating po ng mga bago mag-weekend, mga Biyernes, ay nariyan na yan sa bandang northern offshore ng Taipei bilang typhoon category. So, maghanda-handa pa rin po mga folks. Malakas po na bagyo yan. Malakas magiging impact niyan sa Taipei, Taiwan. Yan. Ganon din sa may bandang Eastern China, sa may bandang Yongzhou or Pangtan. Hindi pa kayo nakaka-recover sa magiging bugso ng low pressure area na dalawang low pressure area si 98W at 94W ay susundan pa kayo nitong si Obet. So mukhang 3 beses kayong babayuhin ng bagyo bago mag-weekend nitong 3 bagyo na ito, just in case po. Sa ngayon, ang magiging concern lang muna natin talaga sa Pilipinas, yung magiging hila nito sa ating habagat. Lalo na kung ito ay mas malapit na ito sa may bandang Okinawa. Dito, mas palalakasin na niya yung hila sa ating habagat. Malamang dyan na natin mararamdaman sa Metro Manila yung impact ng enhanced habagat. At mula naman sa Japan Meteorological Agency, ito naman yung forecast track niya sa data feed ni GMA. Yan, habang kinocompute pa po ng ating web script yung mga coordinates, kaya medyo matagal mag-load. Habang kiniklik natin yan, kinocompute pa po kasi at ginagather pa yung data. Papapansin natin halos magkakapareho na sila ng mga forecast track. Maging kay Joint Typhoon Weather Center pag nag-load dyan. Yan. Pagka matagal, antayin nyo lamang mga folks kasi nagko-compute yan. Sa sobrang dami ba naman ang kinocompute ng ating webpage at iba-ibang mga weather agencies, minsan tumatagal talaga ang loading yan. Mabigat po mag-compute. Lalo na pag ang mga tropical cyclone yung ating kinocompute, ay talagang matagal-tagal siyang mag-compute, lalo na webpage at mabagal lamang yung ating service na kinukuha. So base sa data feed ng Japan Meteorological Agency, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon, alas 2 daw ng hapon. Ayun So tama nga, malamang mga 2 PM talaga ay expected ay nasa loob na yan ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw, ngayong hapon po. Itong si Saudel. Natatawagin natin sa local name na Obet. Yan, malinaw yan And then nasaan lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility agad mamayang gabi o bukas ng madaling araw. 2 AM din. So, yun po. Malinaw yan mga folks ganyan ang magiging track din niya at dadaos-dos din siya bago makalapit sa may bandang northern offshore ng Taipei bilang typhoon category pa rin po. So, mukhang maghanda-handa na naman yung mga taga Taipei at Eastern China dahil kay bagyong Saudel. At ito naman yung forecast track para kay Joint Typhoon Weather Center. Halos magkakapareho lang sila ng forecast track. At ito naman yung track para kay 19W. Papapansin natin mukhang hindi magsasucceed na magsanib itong si 19W. Pero tingnan pa rin natin mga folks. Kasi sobrang compact lang talaga o medyo maliit lang na bagyo itong si Saudel.
Kaya mukhang mahihila man niya itong si 19W pero medyo malabo o mukhang malabo magsanib. Makipagsanib itong si 19W. Ito naman ang forecast track mula sa data feed ng Joint Typhoon Weather Center. At makita po natin, ay in-expect po ngayong hapon din daw ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Yan o. Pare-pareho lang sila. Talagang ganun ang magiging forecast track. Papasok and then lalabas din kagad ito ng PAR. Mga bukas ng madaling araw. Estimated ahead of time yan. At kung sakali nga po itong si 19W ay hindi mag-succeed na sumanib kay Saudel, ay posibleng sa darating po ng mga alas 8 ng August 26, so mga Wednesday yan, ay posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility at posible nating matawag na pilandok kung nanatili itong tropical depression ha. Pero pag naging low pressure siya bago ito pumasok ng PAR sa darating na Wednesday, malabong matawag natin sa local name na pilandok. Yan. Kasi sasabay kasi siya sa direksyon ni Saudel pipilitin niyang makipagsanib dito. So, tingnan natin ang magiging sitwasyon after niyan. Pero sa ngayon, yan po yung magiging forecast track ng dalawang ito at magsisiris itong dalawa patungo dito sa direksyon ng Taipei at Eastern China. Yan. Sa darating yan na August 27, mga umaga rin yan. Yan. Sa may bandang northern part ng Taiwan na ito na magdadala ng mapakamasungit na panahon sa Taipei, Taiwan at Eastern China. Ito namang isa, hindi naman to banta sa bansa pero nagdudulot pa ngayon na malawak ang pag-ulan. Itong si international name NAHA o 18W dito sa may bandang Hainan at ilang bahagi po ng Hanoi, Vietnam. Kaya ang Hanoi, Vietnam, nagtaas yata ng tropical cyclone warning dyan. Sa paligid ng Hanoi at ang China sa Guangzhou at dito sa Zhangjiang yan, at ito sa Hainan. Yan. Kasi merong tropical depression din to tropical storm ang kasalukuyang nararanasan nila dyan sa paligid. Pataas po yung significant impact dyan. So, meron tayong at least 4 na tropical cyclone na binabantayan at least mula kay Nara ng 18W, 19W, Saudel o Obet, pre-Obet, at 94W at 98W. So, yan po. Lumalabas, 4 po ngayon ang ating binabantayan na bagyo. Halos 5. Kasi ito, low pressure pa lang naman itong si 98W. So, maliit pa ang chance, although high chance. So, at least mga 4 hanggang 5 ang inaasahan nating binabantayan na aktibong bagyo. At lahat ito, walang nakikitaan na tatama o maglalandfall man lang sa anumang o alinmang kalupaan ng Pilipinas. So, medyo sinuswerte tayo. Ang hindi lang tayo sinuswerte, mga folks, yung habagat na nahihila ng mga bagyong ito. Ilang mga bagyo na po yung nagdaan sa atin mula kay bagyong Inday. Pansin nyo, halos hindi tayo nilalandfall ng bagyo dahil ilang beses natin pinapaliwanag, tuwing El Nino season o El Nino phenomenon, malayo kasi yung development ng bagyo. Kapag nandito, uulitin natin yung paliwanag, kapag nandito nabubuo ang mga bagyo, usually ay mataas na siya sa Pilipinas kapag ito ay lumipit dito sa may bandang pahilagang kanluran. Masyado na siyang matarik na ang kanyang trajectory. Pero kapag ang bagyo halimbawa dito nabubuo yan, malapit sa may bandang Guam or mas bababa pa, dito most likely naglalandfall yan. Tumatama dyan din sa may bandang Northern Luzon, minsan Bicol region, yan. Or Eastern Visayas, yan. Or minsan maglumihis man, sobrang critical ang paglihis niya, ganyan. Kapag malapit o malalapit lang na nabubuo ang bagyo. Napaka rare cases lang na may mga bagyong malalayo na nanggagaling pero dire-diretso pa rin na tatama dito sa bansa. Very rare case yun dahil depende yan kapag nagkaroon ng ridge of high pressure area sa hilaga, ang nangyayari imbis na humihilagang kanluran ng bagyo, nagiging westward tuloy ang nagiging kilos ng isang bagyo. So yan po ang pinaka-analysis natin at ito po yung pinaka-floating satellite at karamihan naman sa mga sumusubaybay sa atin ay gumagamit ng ating webpage. So self-explanatory na po. Ito na po yung pinaka-eksakto niya at nagkakaroon na po ng eye wall replacement center itong si Saudel. So tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pag-organized development. Ito naman si 19W, although organized development pa rin siya, kitang-kita pa rin yung low level circulation niya at patungo ito sa pinaka-monsoon trap ni Saudel. So tingnan natin kung magsasanib yan o magsasucess na magsanib ang dalawa. Mula naman kay sa ating tropical cyclone intensity forecast, so far ay makikita natin dito hanggang severe tropical storm nang aabutin niya within next 24 hours kay 19W
ito naman yung kay 98W hanggang Tropical Depression. At ito naman yung kay 17W which is itong si Saudel. So, within 2 days, at least Category 2 to Category 1 typhoon daw ang aabutin niya. So, malayo pa siya sa pagiging super typhoon. Si 17W sa ngayon, within 24 hours. Pero at least hanggang Category 1 typhoon, ang mananatili ito within 2 to 3 days. Yan. So, hanggang bago mag-weekend, which is malinaw naman dito sa mga forecast track, bago lumapit ng northern part ng Taipei, Taiwan, manatili itong nasa typhoon category. So probably, base sa ating spaghettios, mga category 2 to category 1 typhoon ito hanggang sa ito'y lumapit sa northern Taiwan bago mag-weekend. At wala sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, makikita po natin yung epekto ng mga bagyo gaya na lang ni Saudel. Mapapansin nyo itong si 19W ay sasabay ito sa pinaka-trough ni Saudel. Pero dito mapapansin natin low pressure area na lamang siya. Then, lalapit ito sa may bandang Naha. Then, bigla itong dadaos doon sa may bandang northern part ng Taiwan. You know? Ayon yan kay GFS ha. And then, pairalin po yung ating habagat. At mukhang matindi magiging habagat. At pansin natin na medyo nagkakaroon ng low pressure area development dito. So, bago matapos ang buwan, magkakaroon tayo ng habagat pa rin, tuloy-tuloy na ulan, dala ng habagat at mas apektado pa rin talaga ang Northwestern Luzon, kabilang ng Zambales, La Union at Ilocos region po. Hindi masyado sa Metro Manila, at least moderate and some heavy rain showers lang. At wala sa ECMWF, ito naman yung epekto ng galaw ng bagyong si Saudel o Pre-Obet. At pakita natin yung epekto ng habagat, nagbago rin yung galaw niya mula sa pagiging flux, bigla itong magsasanib, magiging isa na lamang na flow ng habagat habang lumalapit ito sa northern Taiwan itong si Saudel. So magkakaroon tayo ng mga habagat rains, pero pansin natin sa bandang Metro Manila, hindi gaano katindi ang epekto. Maliban na lamang sa may bandang Zambales, La Union, Benguet at Ilocos region lang talaga ang probably na may mga matitinding pag-ulan ang mararanasan. So yun po ang base natin dito at ito naman yung AI ensembles. Ganun din ang galaw niya, dadaos-dos din sa sambaman ng Northern Taiwan. So, iisa ang nagiging forecast track nila. At mula sa ating global spectral model, ayun, nag-iba na yung pinaka-track niya. So, lalabas talaga siya ng PAR and then medyo dadaos-dos ito patungo sa may bandang Northern Taiwan. Sa darating po na August 28 o Friday or Saturday na. Yan. So, maghanda-handa ang mga Pilipino natin dyan sa may bandang Taipei at Eastern China area. Sa bahagi naman ng bansa, epekto lamang ng enhanced habagat ang magpapaulan sa atin. Kaya lang, gaya na ating analysis ng mga nakarang araw, hindi ganun katindi pa ang nakikitaan natin na magiging mabagsik yung habagat na magpapaulan sa Metro Manila. Maliban na lamang dito sa may bandang Zambales talaga at Ilocos region hanggang this coming weekend. Yan. Ito po yung mean sea level pressure. Ito po yung track niya at ito po yung pinaka-tropical cyclone strike probability. At yung bago nating binamantay na convergence, mataas na po ang probability niya. So dahil may itinaas po na 98W dito sa may bandang Northwestern Luzon, malamang tatawagin ito sa 99W. Itong binabantay natin na mataas ang convergence. Noong isang araw pa natin ni-report yan. So malamang tawagin yan as 19W. Pero again, sa ngayon ay pahilagang kanluran po ang kilos ito. Mukhang hindi ito lalapit pa kanluran sa Pilipinas. Pero again, depende po yan sa magiging ridge o kung magkakaroon ng malakas na ridge of high pressure area dito sa mga eastern part ng Japan. Kung sakali lang. So, update din tayo anytime mga folks. Samantala sa ating latest vegetation and drought sa Pilipinas, mapapansin natin ang katimugan ng bansa ang may mataas na drought index. Well, very obvious naman po mga folks, di ba mga nakaraang linggo na nabanggit natin, inaasahan natin, mas maramdaman pa rin sa may bandang southern part ng Visayas at Mindanao ang epekto ng tagtuyot at mataas na temperatura. At malinaw naman dito sa ating drought early warning ay makita natin ang mataas na drought, although yung index classification nito hindi naman ganun kalala pa. At least mga around light lang to moderate ang epekto ngayon sa may bandang Mindanao at Visayas o southern part ng Visayas ang epekto ng drought o tagtuyot. Mula naman sa ating monthly rainfall stock, mapapansin natin ang pinakamataas na inulan pa rin ang South Luzon hanggang North Luzon kasama ang Metro Manila. Ang highly concentrated na naging ulan ay ang bandang Cagayan, especially sa bandang Aurora region at Isabela. At dito naman sa bandang southwestern part ng Luzon kasama ng Zambales,
Bulacan, yan, Pampangas at kasama na ang Bataan at Metro Manila na rin. Ilang bahagi ng Mindoro sa Occidental Mindoro, mataas din ang classification. Although at least moderate lang ang ulan sa kanila. Pero kasama ang Metro Manila hanggang bandang Zambales at Bataan, mas matindi ang pag-ulan o very violent ang epekto ng ulan. Yan, kitang-kita sa pinaka-colors yung matinding epekto ng ulan. Ayun, malinaw yan mga folks. At sa Tuyot naman, ang southern part ng Visayas, ilang parte ng Palawan at Mindanao, at least mga minor, moderate lang ang tagtuyot sa kanila, pero matindi ang init at temperatura sa kanila. So malinaw po dito sa ating attack na binabantayan. Ang araw na huling namataan nito ay 8/22, August 22. Yan. August 22 po ng huling recorded ng ating near vegetation at drought index. Mula naman sa 1 to 3 month crop condition mula sa data PD Pag-asa ay sobrang tuyo daw tayo, at least -2 to -3 ang dry classification nito o drought classification since July. You know? So napaka-dry daw tayo kasama ang Luzon, which is mukhang hindi masyado accurate dahil since ang tinutukoy naman kasi dito yung crop condition, pero in real time halos hindi dahil mataas ang ating pag-ulan. Very wet po ang ating Luzon o yung bahagi ng Northern Luzon kasama ang Metro Manila at Southwestern Luzon. Very wet po ang condition natin sa Luzon, except na lamang talaga dito sa bandang Visayas at Mindanao na kung saan talagang halos wala o dry ang lupa o tuyot, which is tugma naman dito, pero ang medyo hindi tugma dito sa bandang Northern Luzon dahil dito naka-dry din ang indication since July. Pero kung titingnan natin sa real time ng 1 month natin ay mapapansin natin mas wet po ang bandang Northern Luzon kasama na ang Central Luzon, Metro Manila at Southern Luzon. Samantala sa ulat Lindol, mukhang wala naman tayong malalakas na pagyanig na detect ng aking seismometer sa Caloocan, although may mga at least mga magnitude 3, magnitude 2 na nadetect. Mula kaninang madaling araw may mga fluctuation, at least mga magnitude 2 yan, magnitude 3. So hindi naman kalakasan ang mga pagyanig ang nadetect sa paligid namin sa Caloocan o malapit. Pero mula sa data feed naman ni PBOX, mayroong magnitude 4 na naitala sa kanila. Mula kanina madaling araw as of 2:57 AM, may pagyanig na magnitude 4.2 na may epicenter depth of 27 km dyan sa Don Marcelino, Davao Occidental o southeast ng Don Marcelino, Davao Occidental. Ayan o. So halos nasa dagat naman ito, pero pagitan ito ng bandang Davao Occidental tsaka Davao Oriental, pagitan. Yan. So meron tong magnitude 4.2 naganap kaninang 2:57 AM at ngayon lamang tanghali halos 11:59 AM dyan na naman sa may bandang Sarangani na naman. So probably mga follow-up na earthquake na naman ito aftershock sa may bandang Balut Island. Magnitude 4.6 po ito na may epicentral depth din na 25 kilometers ang epicentral depth, at ang total na lindol natin sa paligid dyan sa may bandang Sarangani ay 15 earthquakes. So patuloy pa rin ang mga pag-iinig dyan, so mag-iingat pa rin po tayo mga folks ha. At so far ang total na lindol natin sa Pilipinas as of this time ay nasa total of 32 earthquakes. So yan pa lamang yung total earthquakes natin ngayon, at nagkakaroon din ng at least mga magnitude 4 at sunod-sunod pa rin ng mga ilang aftershock sa may bandang katimugan o southern part ng Mindanao. Kaya mag-iingat po tayo ha mga folks. At sa nalalabi naman sa ay dito sa may bandang Eastern Samar o bandang Northern Samar, may pagyanig din, although mahina naman ito. At isa sa may bandang Bigan na may magnitude 1.9. So mahina lang naman po ito, pero maging alisto pa rin po tayo dahil lalo na sa kanluran ng Northern Luzon ay mataas na po yung pressure points ng tectonic plates natin dyan. At mula sa ating historical earthquake data para sa total na lindol natin for the month of August, tingnan natin kung aabot ba ng 1,500 ang ating total earthquakes ngayong month of August. Yan, so load natin yung month of August. Ako na rin na nag-adjust para kahit na hindi i-update ni PBOX yung magkahalong month ay automatic nahihiwalay na ng ating weather page yung month of August saka July. Yan. So ang total earthquakes natin ngayon ay nasa 1,278 na po. 1,219 na po dito is magnitude 2.0 pataas. 49 sa magnitude 4,
siyam sa magnitude 5 at isang magnitude 6.0. So halos magwa 1,300 na po yung total earthquakes natin. Ilang araw na lamang po bago matapos ang month, at least 1 week. So tignan natin, baka umabot pa yan ng mahigit 1,400 na total na lindol, which is napakarami pa rin yan kung kumpara natin. So sa ating annual earthquake frequency, ang total na lindol na natin ngayon mula January hanggang August, nasa 17,511 na po yung total earthquakes natin, kasama na ang magnitude 1.0. Pero kung between magnitude 2.0 pataas, ang total na lindol natin ay nasa 12,072 earthquakes na po. Halos mahihigitan na niya ang lindol nung nakaraang 2023. Napakadami na po. At hopefully hindi mahigitan itong lindol natin nung nakaraang taon dahil so sobrang dami talaga ng earthquake natin last year. So depende na lamang kung magka third quarter o last quarter ng taon natin, baka biglang magkaroon tayo ng malakas na lindol since magse-September na naman. Dahil last year nagsimula po tayo nagkaroon ng malakas na lindol noong huling araw po ng September yata yun o October. Kung maalala nyo po mga folks. Yun, so mag-ialisa pa rin tayo anytime mga folks lagi, dahil wala pong eksaktong araw kapag tayo nagkakaroon ng malakas na lindol. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, August 24, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, August 24, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto natin malaman na hindi natin isama ngayong hapon na sa ating report. Asahan lang natin na unti-unti magiging gloomy na tayo at hanggang bukas ay start na po na medyo mas mararamdaman na natin ang impact
ng Enhansa Bagat sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.